Habang nakatutok ang atensyon ng mga fans dito sa ginawang move ni Coach Delta Pineda at nakuha na niya si Calvin, ito namang San Miguel Beermen daw ang susunod. At ang kausap naman nila ngayon ay itong kampo ng Phoenix Fuel Masters. Baka daw ito na ang pagkakataon at makuha ng San Miguel Beer itong si Tyler Tio at itong si Kai Balungay mula dito sa Fuel Masters. Iyan daw yung ine-explore na posibilidad ng Beermen ngayon. Itong si Tyler Tio, matagal na yung napapabalitan na baka malipat dito sa SMB. Actually, mga 2 seasons ago pa yan dapat napunta sa SMB, hindi ito si Wamit Yongson, pero hindi nagkasundo at ni last minute. So ngayon, itong San Miguel, susubukan daw nila ulit na ma-acquire ang serbisyo nitong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Ngayon, tignan natin kung magkakaroon ng trade, no? Dahil ang isa doon sa mga nakikita nating posibilidad dito, baka ito raw si Tyler Tio ay i-trade dito sa San Miguel kapalit nitong si Wamit Yongson. Hindi natin nasisiguro kung yan ay mangyayari, pero malamang kung ganyan ang trade, sa tingin ko patas naman yan. Baka isama pa ng San Miguel ito si Chris Miller dito sa trade na yan para mapapayag talaga itong Phoenix Fuel Masters. Siyempre, kung ikaw naman ng San Miguel, gusto mo talaga na makuha na itong si Tyler Tio para naman makasiguro ka na kahit na sa mga susunod na mga conferences, magkaroon ka ng isang steady point guard, yung mataas ang basketball IQ, may offense at may defense. So, itong trade na yan ay in the works, sabi nga nila. Bukod dito, hindi pa natin masabi kung si Jeron Teng at itong si JM Calme magtatagat sa SMB dahil posible na kumuha na rin ng iba pang mas bagong players itong San Miguel, particular na big men dahil 36 na si Fajardo, 37 na si Tautua. So, hindi na bumabata yung lineup ng San Miguel. So, baka magkaroon na nga ng pagbabago dito sa kanilang roster. Itong Blackwater bossing naman daw ay posible na naghahanda na dito sa pag-alis nitong si Cedric Bearfield. At ang isa daw sa mga posible nilang gawin daw ngayon ay kumuha ng guard mula dito sa Rain or Shine. Marami niya si Coach Yeng Giao at baka ito si Anton Asisio o si Gian Mamuyak ang subukang i-acquire nitong si Coach Jeffrey Carriazo. Itong si Gian Mamuyak, nagpapakita na yan ng flashes of brilliance dito sa lineup ni Coach Yeng Giao. Yun nga lang, ang nagiging problema kasi, itong Rain or Shine, sobra dami ng mga point guards nila. Kaya medyo nahihirapan talaga si Coach Yeng Giao na balasahin at bigyan ng minuto lahat yan. Kaya nga yung paglipat nitong si Mamuyak o kaya si Asisio dito sa Blackwater, sabi nga nila mas babagay talaga na at least magkakaroon ng playing time yung mga nabanggit. Sa panig ng Blackwater naman, okay kung makuha nila itong si Gian Mamuyak o kaya si Anton Asisio, mas maganda ka kung pareho nilang makuha. Dahil ito si Cedric Bearfield at si Dalf Panopio, baka hindi na magtagal dyan sa Blackwater at pitasin na ito ng TNT tropang 5G. Dahil ang TNT raw ay naghahanap na ngayon ng mga big man o rather ng mga point guard na pwede nilang magamit dahil talagang nahirapan sila dito sa San Miguel Beermen at nakita natin na nag-struggle si Jordan Heading dito sa game kontra sa SMB. Kaya nga malamang iyan ang maging sabihin nating paplanuhin ng TNT. At kung ikaw naman ng Blackwater at alam mong mawawala na itong si Bearfield at itong si Dalf Panopio, panahon na nga talaga para kumuha ka ng ibang point guard na magagamit mo naman. Kaya sa ngayon, marami pang negosasyon na pwedeng mangyari pero yun daw yung iniintay na mabuti na itong si Coach Jeffrey Carriazo. At kung yan ay matutuloy, sa tingin ko magiging okay naman to para dito sa Magnolia Hotshots o rather dito sa TNT Tropa. Kinakailangan talaga na magkaroon sila ng usapan sa Blackwater.